Atin po namang paraanin po itong importanteng panayam at babalikan po natin mamaya itong issue po na pinag-usapan natin kasama po si Ma'am Saiza dahil napaka-importante po nun ha. Dapat lubos na nating maunawaan kung bakit tayo nasadlak sa gantong buhay. Buhay po na marami ang umaasa na lamang sa ayuda dahil nga po sa paglalatag ng ating budget. And also, ano ang implikasyon niyan sa napakaraming importanteng serbisyo na hindi maibigay-bigay ng gobyerno maliban doon sa mga dole-out o ayuda. Puntahan lang natin ang SecGen po ng grupong Sentro Girl, si Ginoong Joshua Mata. Magandang umaga, Joshua. Good morning, Manong Ted, at good morning, DJ Chacha. Joshua, well, una reaksyon, yun na nga, nagbigay na ng injunction ang Pasig RTC dito sa paunang 60 pesos na arawang sweldo sa mga manggagawa sa Metro Manila. As in, injunction na talaga ito. Anong reaksyon nyo? Disgusting po ito, no? Pag binasa niyo po yung desisyon ng korte, talagang magagalit po kayo. Kasi malinaw na malinaw eh. Pinprioritize nung judge yung pong alleged na mga potential losses ng dalawang kumpanya kesa dun sa actual suffering na ng mga millions of workers dito sa Metro Manila. Merong 10 billion pesos na bond na hiningi ang RTC Branch 152 ng Pasig dito sa mga petitioners para bagang sa iba na hindi nakakaunawa siguro dito. Ay, ang laki naman ng 10 billion. Ano ba yan? Mapupunta ba sa mga manggagawa yan? Ano ba yan? Ano ba yung bond na yan? Supposedly, yung bond, di ba, sa mga ordinaryong mga kaso, magbaband ka para kung sakasakaling yung madadamage mo na kinalaban mo, ay meron kang pambayad. But in this particular case, Kated, maganda maunawaan ng mga tao. That doesn't matter for workers na magsasuffer, no? Kasi in this case, ang respondent dito, hindi naman yung ordinaryong manggagawa eh. Ang respondent dito ay yung DOLE, at saka yung National Wage Board, no, ay yung Regional Tripartite National Tripartite Wages and Productivity Board, which means sa kanila mapupunta yan kung sakasakaling magdesisyon man ang korte eventually na mali ang allegations ng petitioner. Kaya ang lugi dito, malinaw na malinaw, mga manggagawa. Pero Joshua, hanggang ngayon di ko pa rin maunawaan So, sinasabi ng napakaraming abogado, sinasabi ng napakaraming labor groups na mali ito. Oo, at ang DOLE din nagsasabi na mali daw ito. Pero bakit nagpapatuloy pa rin? Bakit wala pang desisyon dito ang CA o Supreme Court para pahinto ito? Ayun nga po ang problema. At tulad ninyo, Manong Ted, kami rin, gulat na gulat at hindi namin maintindihan. Ilang beses ko na pong binasa yung desisyon. Hindi ko maintindihan. Ano ho ba ang hindi malinaw sa batas? Ang klaro sa batas, hindi pwedeng i-TRO o i-injunction ang mga wage order. Ang klaro sa batas, kung meron kang reklamo, kung meron kang problema, kung may potential na impact sa iyan, tatakbo ka sa mga wage boards, no? And yet, lahat yun nilabag, lahat yun ay hindi sinunod nitong korte. Samantalang, nire-recognize yan sa order niya and then sa kasunod na paragraph, sasabihin niya, dapat lang pahalagahan natin yung potential loss na ina-allege ng kumpanya. Ayun nga, meron na ba kayong idinulog sa Court of Appeals o Supreme Court a petition to stop this judge from implementing this injunction? Ay, opo. Nung about 2 days ago or 3 days ago, I think, nag-file po ang sentro kasama si Kong Percy ng Akbayan. No? Nag-file kami ng isang letter sa Supreme Court asking the Supreme Court to investigate yung kanyang judge. No? In the meantime, the next day, kasama po ang nagkaisa, no? At nag-file naman kami, no? Ng isang certiorari na sinasabi namin dapat po ay i-junk na, no, ng Supreme Court yung nakapending na petisyon sa nabotas at itsantabi na yung mga naging desisyon ng Pasig. Ang hindi ko din lubos na maunawaan, Sir Joshua, na kung ang RTC ay simbilis ng kidlat sa paglalabas ng TRO at ngayon injunction,
Ganun naman siguro pagkabagal itong mga pinuntahan ninyong hukuman to restrain itong judge na ito na magpataw ng gantong uri ng injunction. Ay, nako, Manong Ted, parang ina-agitate mo ako ang aga-aga. Totoo yan. Sorry. Totoo yan. Sorry. Yan nga ang nakakagalit talaga, no? Ha? Kasi nga, talagang kukulo ang dugo mo sa sistemang ito eh. Una sa lahat, barya na ang ibinigay ng regional wage boards. Tapos, dalawang tingi pa yan. Samantalang, matagal nang kinakarga ng mga manggagawa itong mataas ng presyo ng bilihin, itong oil crisis natin. Ngayon na nga lang sila mabibigyan ng pagkakataon na makaahon ng konti. Konti lang ha. And Mm, yet, mhm, inagaw pa. At mm. napakabilis nga, gaya ng sinabi nyo. Mas siguro, mas katulad ko, manggigigil kayo lalo pag nabalitaan ninyo na yung isa sa mga kumpanya na nag-file ng petisyon, specifically itong Redicon po, Mm. nako, inawardan pa ho yan ng gobyerno ng 4 billion peso EDSA Rehabilitation Project. Think about that. Well, I've been thinking about it, Joshua. Hindi nga, kasi, ano. So, paano ito, Joshua? Sa totoo lang ha, Magsasuffer po talaga ang mga ah, manggagawa. Maghihintay po tayong matapos ang trial para magdesisyon ang judge na ito. yun nga, ito kasi ay ano writ of preliminary injunction. Opo. May hangganan ba yon? Ay nako, hanggang nagkakaroon ng hearing, tuloy-tuloy po 'yan, no? At Mhm, kaya mhm, hindi mhm. natin sigurado gaano Okay. katagal ito, no? Oo. Hindi ba dapat ang unang nanggigigil din dito maliban ang mga uring manggagawa ay ang gobyerno na nagbigay ng pahintulot na ito, ang nagdesisyon na ito, ang tripartite, ito hong wage board natin na kung saan po naman din nakaupo actually, di ba? Oo, bilang symbolic head ng kagawaran ng paggawa, yung labor secretary. Ay tama po kayo, no? Unfortunately hanggang ngayon po wala pa ako naririnig tungkol sa ano yung komento niya tungkol dito. In fact, Mhm. dapat nga po kahit yung presidente po natin dapat magsalita. Bakit? Hindi ba every time manghihingi kami ng legislated wage increase, ang kanyang sinasabi ay doon kayo sa mga regional wage Mhm. boards. Mhm. At binanggit pa niya yan sa kanyang SONA. Ngayon, a few days after niyang banggitin to sa SONA, hindi ba parang napakalaking sampal naman sa kanya na tiniro ang kanyang pinagmamalaking wage board? Para may something. Well, clearly, mukhang merong, ako personally, Manong Ted, no? Tingin ko talaga merong gumagalaw sa likod na talagang orchestrated ito. Kasi napansin po namin yung law firm na nag-handle ng kaso ng Redicon at saka ng R2 dito sa Pasig, the same po na legal counsel din ang nag-handle ng petisyon na isinampa rin sa Navotas. At parehong-pareho po yung argumento. Mukhang meron talagang malinaw na kampanya para nga po questionin itong TRO na to at ipagkait sa mga manggagawa ang kakarampot na minimum wage increase na ito. Meron kang kaisipang ganyan. So, maging sila Ginoong Magtubo din sila rin nung aming mga kapanayam, ganun din ang pakiramdam ano at meron nga mga paghihinala na parang merong sabwatan na Ay, nangyayari na talaga po yan. sabwatan Talaga po yan. sa ganitong kaisipan Joshua ha, ay sabi mo nga ayaw kitang galitin no. Pero sa pangyayaring ito may kaisipan na dahil doon sa sinasabing historic, no, na malaki na 85 pesos na dagdag sa minimum wage for Metro Manila, dahil historic ito, maraming mga negosyante ang umalma. Dahil sa kanila din daw ho, historic din ang dagok nito sa amin. So para bagang may kaisipan din na ginawang kaparaanan yung announcement ng wage board na yon sa usaping politikal and then nagmadali at hindi na pag-isipan din mabuti, nag-backfire kaya ngayon gumagawa ng kaparaanan para ito ay hindi maipatupad. May ganong kaisipan. Sabi ko nga, ayaw kitang galitin. Ay, tingin ko nga po, naniniwala po ako na meron talagang orchestrated merong plano, may nag-orchestrate talaga nito para questionin ito.
at pigilan ito. And in fact, I think nakadesenyo ito para dalhin talaga ito sa Supreme Court. Kasi pag binasa niyo po yung order ni judge sa Pasig, may kino-questionan niya no, yung papaano ba talaga ang interpretation halimbawa ng Article 124 sa Labor Code, no? At eventually pag dinala nila yan sa Supreme Court, mabubuksan na ang maraming bagay. Ano yan parang merong gustong magdisenyo na talagang idulog ito sa Supreme Court at makakuha sila ng tinatawag nating judicial legislation. And habang dinidinig yan, nga muna ang mga manggagawa. Ganun na nga po ang nakakagalit dito, no? Oo. Meron na bang nagpetisyon o kumwestiyon sa court administrator sa kataas-taasang hukuman para questionin itong desisyon ng judge na ito? With all due respect kay judge. Judge, kung bukas po kayo sa aming panayam, please, payag po kayo, matanong po namin kayo tungkol sa kasong ito kung mamarapatin po ninyo without being held in contempt, no? Judge, sorry po. Pero wala bang nag-question dito? Kasi usually, ang sinasabi ng mga abogado na kapag klarong-klaro na sa batas, wala nang room for interpretation, yung judge na mali interpretasyon, inaakusahan ng ignorance of the law. Opo, kami po again, as I mentioned, kasama po namin ang akbayan nung nag-file nga po kami ng letter dun sa court administrator ng Supreme Court. And we're asking them to investigate the matter, no, para kasi tingin po namin talaga may grave abuse of authority at the very least, no, itong decision na ito. Okay, sige. So, antabay tayo sa magiging desisyon ng court administrator at maging nito nga ang inyong petition ngayon sa sa Supreme Court na pumunta? Opo, na meron na pong certiorari petition for certiorari sa Supreme Court at meron na nga pong letter to investigate the judge. Okay, sige. So ano ho ang inyong panawagan ngayon sa Pangulo ng Pilipinas? Wag na ho natin wag na tayo manawagan sa, alam mo na kung kanino. Go ahead po, sir. Sa totoo lang po, kung gusto niyo po talaga na maayos ito, no, kayang-kaya niyo naman pong utusan na, no, Mr. President, kayang-kaya niyong utusan ang inyong mga kakampi sa Kongreso. Total, dinideny nila ang wage increase sa regional wage boards. Maari ba ilusot na nila ang legislated wage increase ngayon? Maraming salamat, Joshua, at sigurado ko hindi ito ang ating huling pag-uusap tungkol sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat, Joshua. Salamat po sa inyo. Thank you. Joshua Matang, Sec-Gen ng Grupong Sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.